Yo, what's up mga boss? Ating balikan, ating pag-usapan at ano na bang nangyari dito nga sa isinisigaw natin noon na Uniteam, ang tambalang PBBM at VP Inday Sara Duterte mga boss, no? President Bongbong Marcos Jr. Mula pa noong eleksyon mga boss, no, campaign period noong 2021 ay malakas na talaga ang usapan at sinisigaw ng sambayanang Pilipino ay itong Uniteam mga boss, ang tambalang VP Inday Sara Duterte at PBBM Bongbong Marcos. Pagkatapos nga ng eleksyon mga boss, no, ay landslide ang nakita natin dito sa bansang Pilipinas at first time yun na mangyari mga boss na magkaroon ng 30 million votes sa history ng eleksyon ng Pilipinas mga boss, no, ng President at Vice President, at mataas pa nga ang boto ng Vice President ni VP Inday Sara Duterte kay PBBM mga boss. First time 30 million plus votes at ngayon lang nangyari, at kahit pa yan noong nakaraang former President Rodrigo Roa Duterte, mayroon lang siyang 16 million plus votes mga boss. Pero first time in the history na magkaroon nga, yun nga ang sinabi, napakalakas sa campaign period, ay itong Uniteam na tinatawag natin at sinisigaw ng sambayanang Pilipino. Kung maalala niyo mga boss, ay mayroon pang kanta na ginawa dyan si Andrew E. sa Uniteam. Pag sinabi mong sinabi mong Inday Sara, sinisigaw ng mga tao kahit sa ang rally mga boss, Duterte. At sinabing Bongbong, ang sinisigaw ng sambayanang Pilipino, Marcos. Sumikat yung kantang yan mga boss ni Andrew E. Ang VP Inday Sara at Bongbong Marcos. Kaya naman hindi nabigo at nangyari ngayon mga boss, no, nang manalo sila sa nakaraang eleksyon 2022 at nanalo nga bilang President itong si President Bongbong Marcos Jr. at Vice President VP Inday Sara Duterte. Paano ba yun nangyari mga boss? Unang-una ay hindi yun mangyari dahil ang sinisigaw nga, kung ating balikan mga boss, no, ang sinisigaw at malakas na talaga pambato bilang presidente ay itong si VP Inday Sara Duterte. Yun talaga ang sinisigaw ng sambayanang Pilipino na maging presidente. Pero hindi ngayon nangyari mga boss, no, dahil bumaba or nagpakumbaba itong si VP Inday Sara at gawing itong maging presidente at tumakbong presidente itong si BBM noon, Bongbong Marcos Jr. Kung maalala niyo mga boss, pumunta pa sila ng Davao, itong si Jaime Marcos para nga kausapin or puntahan itong si VP Inday Sara Duterte mga boss, no. At nangyari ngayon na si Bongbong Marcos na yung magiging pambato ng Uniteam para sa pagiging presidente, kahit pang sinisigaw ng sambayanang Pilipino ay itong si VP Inday Sara Duterte. Pero hindi yun mangyayari mga boss, no. At ama ni VP Inday Sara, itong dating presidente si Rodrigo Roa Duterte, kung tawagin nating Tatay Digong mga boss. Alam niyo ba na siya ang master tactician mga boss, no? Laro yun ni Tatay Digong para nga sa darating na eleksyon. Pinaikot niya yung mga doon dilawan para nga hindi nila mahuli kung anong diskarte ng Uniteam. At yan ganon nga kagaling si Tatay Digong mga boss, no, sa larangan ng politika. Alam naman natin na mula pa lang noon sa tatay ni Tatay Digong ay mga Marcos loyalist na ito mga boss. At mula noon sa pamamahala nga ni former President Rodrigo Roa Duterte mga boss, ang sinisigaw nating sambayanang Pilipino ay ang pagbabago, at maraming ginawa doon si Tatay Digong mga boss sa Pilipinas. Marami talaga siyang binago. Una mga boss, ay first time na mayroong Tatay Digong Duterte, dating mayor ng Davao City, na lumaban dito nga sa mga dilawan mga boss. Paano siya ang pumuksa ng mga dilawan mga boss? Unang-una, kahit nga yung ABS-CBN mga boss, no, na
kaalyado ng mga dilawan ay pinuksa yan ni Tatay Digong, kinalaban niya. ICC mga boss, kinalaban niya ni Tatay Digong. Human rights mga boss, para nga sa pagbabago dito nga sa bansang Pilipinas. Sa mahabang panahon mga boss, marami ng presidenteng dumaan ay wala pang ang naglakas loob na kumalaban dito sa mga dilawan pagdating nga dito sa politika mga boss, at namayagpag ito ng mahabang panahon. At nasa baba nga ay itong mga Marcoses. At dahil nga kay Tatay Digong, kung maniwala kayo sa hindi mga boss, ay tinulungan niya itong mga Marcos para makabalik dito nga sa taas mga boss. Saad nga pa nga ni Senator Amy Marcos noon mga boss, no, after 30 more than years ay nakabalik na sila dito nga sa taas, na mahabang panahon na inapak-apakan ang pangalang Marcos mga boss. At dahil nga yun sa kalaban nila ay yung mga dilawan ay namamayagpag pa sa politika mga boss. Pero ito lang ang sumira, ang kumalaban dyan sa mga dilawan mga boss ay ang dating mayor ng Davao City na si Tatay Digong, ang pumuksa nga dito sa mga dilawan mga boss, at sinira niya or kinalaban niya ang mga dilawan. Pagdating nga sa kanyang term, mula nang maging maihalal siya sa Pilipinas bilang presidente mula noong 2016 mga boss. At maraming pagbabago, aminin nyo man o hindi, ay maraming binigay na pagbabago si Tatay Digong dyan nga sa Pilipinas. Una nga dyan mga boss, no, ay yung puksain niya, yung laglag bala dyan sa NAIA, sa paliparan natin mga boss, no, na mahaba at marami nang natatakot na mga Pilipino bumiyahe at mga foreigner na bumiyahe at pumasok sa ating bansa. Dahil nga lalaglagan ka ng bala mga boss, ay magkakaroon ka pa, makukulong ka, at dahil hindi mo naman ginawa yon, makukulong ka pa. Kaya marami nang natatakot na pumasok dito sa Pilipinas mga boss. Sino ang pumuksa niyan kundi si Pangulong Duterte? Yung illegal drugs mga boss, na alam naman natin na ikasisira yan ng ating katawan sa mga Pilipino, sa mga kabataan, pinuksa yan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa mahabang panahon, may lumaban bang presidente para puksain yung drogang yan? Kung hindi si former President Rodrigo Duterte o Tatay Digong lang ang gumawa niyan mga boss. Ngayon mga boss, ay issue dito ay pilit na sinisira itong Uniteam sa ngayon mga boss, no, ang samahan, ang mag-BFF na BP Inday Sara at itong si President Bongbong Marcos. At first time in the history ng Pilipinas mga boss, no, na magkaroon ng presidente at vice-presidente na magkasundo mga boss. Ayun, first time in the history ng Pilipinas mga boss, sa politics ng Pilipinas, sa mga nakaraang presidente natin, ay ngayon lang nangyari na magkasundo ang vice-presidente at presidente. Dahil sa nakaraan nga mga boss, no, itong si former President Rodrigo Roa Duterte at si VP Leni Robredo mga boss ay hindi magkasundo, dilawan versus Tatay Digong. Kaya naman nung mangyari itong Uniteam na sinisigaw natin mga boss, sambayan ng Pilipino para ibalik itong Marcoses at magsama nga itong Duterte para sa pagbabago at ituloy yung pagbabago na ginawa ni Tatay Digong para sa ating bansang Pilipinas. 30 million plus votes mga boss, at kasali na rin siguro kayo doon sa mga bumuto. Ang pagbabago, Uniteam mga boss, kaya sinisigaw natin noon itong Bongbong PBBM at itong VP Inday Sara Duterte. At ngayon nga ay nangyari na yun mga boss. Ay papayag ba kayong masira ito? At sisirain lang ito ng mga dilawan, itong mga boss. Ito na yung pagbabago na hinihintay ng ating bansang Pilipinas. Ipapayagan ba nating mangyari ito na makabalik uli itong mga dilawan sa limelight mga boss, no? At sirain nga ang mga ito nga mga boss, no, ay pilit nilang sinisira itong si VP Inday Sara Duterte. Una, dyan nga sa confidential fund, pilit nilang tinatanggal yon, kung ano-anong mga kaso o mga kasalanang ibinabato nila
dito kay VP Inday Sara Duterte para lang ito ma-impeach mga boss, no? At para lang matanggal or mawala, masira ang pangalang Duterte. Unang-unang mga boss, pang nangyari yon ay sino bang unang masasaktan pang nangyari yon kundi yung ama, si Tatay Digong mga boss, no? Kaya naman makikita mo ngayon sa media na lumalaban itong si Tatay Digong para din sa kanyang minamahal na anak na si VP Inday Sara Duterte mga boss. Hindi siya po pumapayag na apak-apakan lang itong si VP Inday Sara mga boss. Kaya naman kinalaban ngayon ni Tatay Digong. Unang-una nga itong si Speaker Martin Romualdez, yun nakakalaban na ngayon ni Tatay Digong. Alam naman natin si Tatay Digong mga boss, no? Master of tactician yan. Alam niya ang kanyang ginagawa at minsan pinapaikot niya lang ang media at yung mga iba dyan mga boss. At mayroon talaga siyang magandang plano dyan. At ito nga ay ang pinupush ng mga dilawan na papasukin itong ICC dito sa ating bansang Pilipinas mga boss para imbestigahan nga itong si former President Rodrigo Roa Duterte tungkol nga dito sa nangyaring mga patayan, no mga boss, no, sa kanyang pamamahala nung siya ay presidente pa dito nga sa illegal drugs mga boss. Kaya naman pilit na gumawa ng paraan itong mga dilawan para makapasok yung ICC sa bansang Pilipinas. Unang-una tinatanong na nga si VP Inday Sara dyan tungkol dyan mga boss, no? At sinabi naman niya na may pangako dyan. Una pa nga ay hindi pa nakaupo bilang presidente itong si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi niya na hindi niya papayagang makapasok itong ICC dito nga sa bansang Pilipinas mga boss, no? At talagang pinanindigan yon. At sabi nga ni VP Inday Sara, yun ang sabi ng ating mahal na Pangulo, kaya dapat irespeto natin yon. Pero mayroon talagang mga dilawan dyan mga boss, no, sa kamera na pinupush nila itong ICC na makapasok dito nga sa ating bansa. Unang-una na nga mga boss ay ito, isa na to sa mga tactics nila ng makalaya na ito si former Senator Laila de Lima. Sa napakaraming kaso mga boss, no, mula nung 6 years na nakalipas ay ngayon nakalaya at humina na yung ebidensya dito kay Laila de Lima mga boss. So alam naman ng sambayan ng Pilipino, alam niyo yan mga boss, kung ano ang dahilan kung bakit nakulong itong si former Senator Laila de Lima. So sa palagay niyo mga boss, papayagan nyo bang masira itong ibinuto at sinigaw nating mga Pilipino na unity mga boss ang VP Inday Sara at PBBM Bongbong Marcos Jr. mga boss? At papayagan nyo bang makapasok ang ICC sa bansang Pilipinas para imbestigahan itong si Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte mga boss, no? Dahil pag nangyari yun mga boss at lahat ng kaso sa Pilipinas ay ICC na ang magdidesisyon dyan, at na hindi naman sila nakatira dito sa ating bansang Pilipinas at sila yung magdidesisyon kung anong gagawin sa lahat ng kaso dyan nga sa mangyayari dyan sa Pilipinas. Sinabi na nga ni Pangulong Bongbong Marcos na mayroon tayong matibay na itong mga mas, no, mayroon tayong matibay na justice system dito nga sa bansang Pilipinas. So di na kailangan nilang makialam at pumasok sa bansang Pilipinas. So ano sa palagay niyo mga boss? Comment your down below at pag-usapan natin yan.